Yes, sound check. Magandang buhay mga ka-agrikultura. Muli po, dito po ako ngayon sa rooftop para sa Orvan Gardening. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bush sitaw. Ito po yung ating bush sitaw. So, gagawa tayo ng makabagong pamamaraan. So, kailangan natin ng plastic cups, styrofoam. So, ang gagawin natin, of course, kailangan natin isok muna ang ating bush sitaw sa tubig. Kailangan natin ibabad ng 3 hanggang 5 minuto ang ating bush sitaw. At pagkatapos, of course, kailangan natin butasan ang ating mga plastic cups na gagamitin para sa ating pagpupunla ng ating sitaw. So, bakit natin kailangan butasan? So, kailangan natin butasan ang plastic cups para hindi po umapaw ang ating tubig sa pagdidilig natin. So, yan na po. Kailangan din natin, of course, lalagyan natin ng ating styrofoam ng tubig para medyo bumigat po siya. At saka yung tubig doon, ma-absorb niya para doon sa ating punlang sitaw. So, kailangan natin ngayon lagyan ng ating loam soil or organic soil ang ating mga plastic cups para sa ating pagpupunlaan ng ating sitaw. Ang bush sitaw or Bigna sesquipedales ay kabilang sa pamilyang Fabaceae. Ang bush sitaw ay madalas na lumalaki alinman bilang isang intercrop o sa pag-ikot sa iba pang mga pananim sa lupain. So yan na po, natapos na natin ang 4 na plastic cups natin na pagpupunlaan ng ating sitaw. So, kailangan natin ilagay ang ating sitaw na pagkatapos nating ibabad sa tubig. So, anong mga kinakailangan na lupa at klema? Ang bush sitaw ay nabubuhay sa mga lugar na may mayabong at maayos na pinatuyong buhangin na loam ground. So, kailangan natin diligan pagkatapos natin ipunla ang ating sitaw. Gamit ito ng hugas bigas. Itong in-spray ko po na ito ay ang hugas bigas. So, ito na po yung finished product natin ng ating sitaw. Itong bush sitaw ay 3 days old na po. Ito ay isang pananim na sa panahon ng tag-init at maaaring lumaki sa buong taon na magagamit ang tubig o irigasyon. Sa panahon ng dry season, inirerekomenda ang lingguhang irigasyon. Ngunit dapat iwasan ang pag-alog ng tubig sa panahon ng wet season dahil ito ay nagpapahiwatig ng pagkakabulok ng fad at nagiging sanhi ng root rot. So, yan po ang ating pamamaraan ng ating pagtatanim ng ating bush sitaw. Ito po ay ang 3 days old na. Ito ay nakalagay of course sa ating shaded area, ang ating punla. Ito naman po ay 5 days old na ng ating sitaw. So, of course, dahil sa ang sitaw na ito ay tumatangkad at lumalaki, ito po ay mahaba. Kaya kung makikita natin, ang vines niya, ang pinaka-stem ay mahaba. Umaabot ito ng
halos ruler or or 1 feet tall of ruler. So, tingnan mo, kung makikita natin ang dalawa kong bansot na sitaw ay hindi siya gaanong malaki. Kasi, of course, iba't ibang klase kasi ang mga sitaw natin. May mga hybrid na sitaw. Pero ito ay ang bush sitaw na gamit ko ang isa sa mga product ng Concord. So, ito po ay 6 days old na po ang ating sitaw dito. So, nakahabol na po ang ating dalawa na sitaw na pinunla. So, kung titingnan natin, matangkad na po siya. 1 feet tall na po ang haba nito ng ating sitaw sa ngayon. So, of course, kailangan natin siya dalaw-dalawin sa ating nursery house kasi kailangan natin tubig-tubigan paminsan-minsan ang ating nakapunlang sitaw. Ito naman po dito ay umabot na to ng 8 days old na ang ating sitaw dito. At of course, ready to transplant na to sa 8 araw. So, kailangan na natin i-transplant ang ating sitaw. Sa pagtatanim ng ating sitaw or transplanting, maaring itanim ang bush sitaw sa buong taon. Of course, ang mga buto ay pwede rin nating direktang ihasik sa mga tudling or doon sa pagtataniman natin. Pero ang ginamit natin dito ay ang transplanting method. Hindi tayo gumamit ng direct seeding. So, sa 1 hektarya ng ating sitaw, nangangailangan tayo ng 10 to 12 kilogram ng mga buto kung tayo po ay magtatanim ng direkta na paghahasik sa 1 hektarya. So, 10 to 12 kilogram ng mga buto. So, pagdating naman natin sa ating weeding and cultivation, kailangan natin talian ang ating sitaw dahil matangkad ang ating sitaw kasi pag humangin ito, matutumba. So, kailangan natin i-cultivate ang ating mga permanent pot. Sa weeding and cultivation, ang off-bearing at healing up ay maaaring gawin ng maaga pagkatapos ng 2 linggo. So, kahit na pagkatapos na ang ating transplanting, of course, titingnan natin ang ating mga halamanan kung ito ba ay mayroong mga weeds na tumutubo. So, kailangan natin i-check, didiligan natin sila araw-araw para makita natin ang paglago ng ating bush sitaw. So, lalong-lalo na dito sa ating open space dito sa rooftop, medyo mahangin. Siyempre, yung hangin ay malakas dito, pumapagaspas ang ating mga halaman. So, kailangan natin talian. Ito po yung ginawa ko pong trellising. Trellising po ito. Kung babalikan nyo po ang aking video, sa video number 9, ito po yung nagawa ko. Ito po ay para sa aking sitaw. So, at yan muna ang mga tips na maibibigay ko sa inyo, mga ka-agrikultura. At please don't forget to subscribe my YouTube channel, Agrikultura. At shout out ako dyan sa mga taga Los Baminda, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong YouTube family sa buong mundo. Ito po muli ang iyong ka-agrikultura na nagsasabing magtanim at kumain ng gulay para humaba ang buhay. God bless us all.